Oriental Mindoro, ikapat sa buwan ng Setyembre taong 2012. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, Koreanong negosyante sa Barangay Sabang, Puerto Galera, kinasuhan dahil sa mga paglabag sa environmental laws. Sa loobin ng pamilya ng biktima ng pamamaril sa Barangay Lalu, ibinulalas. Konstruksyon ng farm-to-market road sa iba't ibang barangay sa lungsod tuloy-tuloy. At sa detalye ng ating mga balita, patuloy ang pag-usad ng mga proyekto ng pamahalang lungsod, partikular na ang mga pagkokongkreto ng mga kalsada, kung saan ilan lamang ang mga barangay ng Gulod, Batino at Sapul sa nabenepisyohan ng proyekto ngayong taon. May pondong mahigit sa 3 milyong piso na isagawa na ang concreting ng farm-to-market road ng Gulod, Batino. Samantalang mahigit sa 4 na milyong piso naman ang pagkokongkreto ng farm-to-market road sa Barangay Sapul, Puting Tubig na tinatayang nasa 1 kilometro ang haba ng paggawain. Samantala, ilan lamang ito sa mga lugar na nabenepisyuhan ng nasabing proyekto na malaki ang maitutulong para sa mga naninirahan sa lugar para sa mas kumbinyenteng pagdaan dito. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Kasi kumabit. Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Simula sa susunod na taon, hindi na mag-i-issue ng barangay clearance ang pamunuan ng Barangay Sabang sa mga establishmento sa kanilang barangay na may mga environmental violations. Itong sinabi ni Barangay Captain Rocky Ilagan. Trying to clean the beach at Sabang, unti-unti, all the business sectors are contributing money to clean the beach, just to clean the beach. And then by January, I'm going to implement na yung I will not be issuing barangay clearance to all the establishment na nagbabiolate sa mga environmental ordinances, environmental laws, especially yung mga mga walang ECC. Hindi na ako mag-i-issue there are ilang establishment dito na wala pa ring ECC. But they're on the track of processing the ECC. Sa kasalukuyan, 4 na resort sa nasabing barangay ang walang ECC o Environmental Compliance Certificate. Ngunit ilan sa mga ito ang may mga aplikasyon na. Samantala, patuloy naman ang ginagawa nilang paglilinis sa baybaying dagat, kung saan lahat anya ay nakikisa sa paglilinis dito. May regular na schedule ng coastal cleanup ang nasabing barangay na bagamat hindi lubusang matatanggal ang mga dumi na napupunta sa dagat, ay mababawasan naman anya ang mga ito. Ganun pa man, ang konkreto at pangmatagalang solusyon pa rin upang maiwasan ang pagtapon ng dumi mula sa mga resort patungo sa dagat ang kinakailangan upang manatili itong malinis. Ang kabayanan ang iba pang mga balita, makalipas po lamang ang ilang paalala. Future of energy saving.
The new Panasonic air conditioner, now with EcoNavi. It monitors activity and directs airflow to only where it's needed to reduce waste. It also adjusts to changing conditions to save even more. It just takes one touch to change the future. Panasonic lets you enjoy the life that you deserve. Live easily, comfortably, and in style. Panasonic understands you, your lifestyle, and your environment as it innovates to give you all that you want and all that you need. Live a cool and eco life. Panasonic. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, isang resolusyon ang inilabas ng Provincial Prosecution Office hinggil sa prosekusyon ng Korean national na si Young So Kim, may-ari at operator ng Red Sun Resort sa Barangay Sabang, Puerto Galera, na inireklamo ni Barangay Captain Rocky Ilagan dahil sa paglabag nito sa PD 1067 o ang Water Code of the Philippines, Presidential Decree No. 1096 o ang National Building Code of the Philippines, Municipal Ordinance No. 31 o ang Ordinance Prohibiting the Use of Beach Sand as Material for Hollow Blocks Making and Construction Works at ang Municipal Ordinance No. 67 o ang Ordinance Regulating Certain Activities along all coastal areas of Puerto Galera. Dahil umano sa mga illegal na pagtatayo ng structure sa foreshore at illegally reclaimed land na lampas na sa boundary ng naturang resort at pag-aari na ng gobyerno. Agosto ng taong 2011 nang maglabas ng cease and desist order ang DENR na nagpapahinto sa konstruksyon ng bagong gusali sa harap ng resort nito hanggat hindi nare-relocate ng isang lisensyadong geodetic engineer ang hangganan ng pagmamay-ari nito. Binigyan ng Provincial Prosecution Office ng pagkakataon ang Koreano na magsumite ng kanyang counter affidavit at mga ebidensya para sa kanyang depensa, ngunit hindi naman ito nagsumite. Kasunod ng inilabas na resolusyon ng Provincial Prosecution Office, ang pagtungo ni Barangay Captain Ilagan sa tanggapan ng Provincial Environment and Natural Resources Office, kung saan sinabi ni Pedro Arthur Serna ng ang Regional Office ng DNR ang maaaring magdesisyon batay sa nilalaman ng resolusyon. Ipo-forward ko sa nation yun. Ito kasi meron legal implications. Ito, wala naman kaming legal division or unit to handle this dito sa level ng probinsya. Pero sa region, merong legal niya. Inaresto naman si Young So Kim dahil sa mga kasong kinakarap nito kung saan nagpiyansa naman ito para sa pansamantalang paglaya niya. Samantala, isang malaking katanungan naman para sa ilan, gayon din kay Barangay Captain Ilagan, kung paano nakakuha ng mga kinakailangang permit mula sa munisipyo ang naturang Koreano sa kabila ng mga malinaw na paglabag ng proyekto nito. Nung po kaya po namin nabigyan ng clearance kasi po nung evaluate po namin yung mga papers, kompleto naman po sa mga papers. Nagkaroon din po kami ng actual inspection ako po mismo. Itinuro po sa akin ng proponent yung kanilang property line. Ngayon, hindi ko lang po alam kung yung pang property line na yun, yun talaga yung actual. Pero yung visible po kasi yung muhon na pinakita sa akin. So yun po pinagpatayan namin yung inspection, yung actual inspection. Ayun lang po, kung nag-adjust po sila sa, doon po sila nagkaroon ng violation. Ayon naman kay Puerto Galera Municipal Planning and Development Officer Jameson Espanyol na siya ring zoning officer. Base sa plano ng proyekto na isinumite ng Koreano sa kanilang tanggapan ay nasa loob pa ito ng kanyang pagmamay-ari. At ganito ang lumabas sa kanilang aktwal na inspeksyon kung saan itinuro mano sa kanila ang pagtatayuan ng proyekto na nasa loob ng property nito. Question ng iba, paano daw nangyari na pagtayo yun ng ganong kalaki ang Koreano ng ganong kalaking investment? Totoo naman, mayroong necessary documents yun. Totoo yun. May municipal, may building permit yun, zoning clearance. At sa akin paningin, it's very unfair dun sa Korean Si Mr. Kim actually is a victim siya dyan. Biktima lang siya ng sistema ang akin lang katanungan dyan, paanong nabigyan ng building permit yun, ng zoning clearance, where in fact mali yung location gobyerno although
may barangay clearance siya, pero just to make things clear, ang barangay clearance is yan yung start para makakuha ng process, para makakuha sila ng building permit, zoning clearance, and ang barangay kasi walang zoning capability yan. Ang munisipyo ang nakakaalam at nag-check if the location and all the requirements is okay. Samantala, kasalukuyan pa rin namang nanghihintay ng pamunuan ng Barangay Sabang ang desisyon ng Regional Office ng DNR kung anong maaaring gawin sa itinatayong structure ng resort na malinaw na nasa lupang pag-aari ng gobyerno. Iba pa ang mga balita sa aming pong pagbabalik. Hinggil sa naganap na pamamaril sa isang negosyanteng lalaki sa Barangay Lalud gabi nitong 1 ng Setyembre. Patuloy ang pagluluksa ng pamilya ng biktima na nakilala sa pangalang Hill Engelbert Oarga, na kasalukuyang nakahinlay sa kanilang tahanan sa Barangay Santo Niño sa lungsod. Sa isang panayam sa ina ng biktima, hindi naiwasang ibulalas nito ang kanyang salubin hinggil sa sinapit ng kanyang anak na anyay kapareho rin ng sinapit ng kanyang asawa. 2 taon nang nakakaraan kung saan tahasang sinabi nito na naniniwalaan nila sila na iisa lamang ang utak at gumawa nito sa kanyang mag-ama. Hindi naman iiba ang pumatay sa asawa ko sa anak ko. Isang tao din yan. Wala tayong ebidensyang masabi. Pero sila namang bahalang kumusinsin sa kanilang sarili. Diyos kang bahala sa kanila. Bagamat mahirap anyang tanggapin ang sinapit ng kanyang mga mahal sa buhay, lalong higit tanging si lamang anya ang kanyang anak, pipilitin pa rin niyang tanggapin ang lahat dahil wala naman anya siyang magagawa. Ganun pa man ang pangako umano ng mga kapulisan na gagawin ng lahat upang mahuli ang mga gumawa nito sa kanyang mag-ama, ang tanging niyang sandigan sa kasalukuyan. Sabi naman ng mga pulis, continue silang magtakwan kung anong hindi daw nila ako pinababayaan. Kung ano man daw lang, kung ano mang mukuhan, paabot ko lang sa kanila. Hindi daw sila papabaya. Sa akin naman, naya na yan, tanggapin ko na lang. Talagang hanggang dyan na lang ang anak ko. Sa kabila ng mga nangyari kung saan aminado ang ginang na malaki ang posibilidad na sugalang nasa likod ng insidente, ang panawagan na matigil na ito sa buong probinsya ang kanyang naging huling mensahe. Tigil na yan. Para wala na magbis ng panambuhay. Maraming mamamatay dyan. Katulad sa Pinamalayan, pinatay si Umbaw. Ito si Nilo Panalingat, pinatay din. Saan din ito? At hindi na ganyan. Ano po yung ganyan? Ay, yung sugalang yun yung kanin. Pag kumuntra sa kanila, talagang tutumba ka. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa isang araw na ito. Para sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Maaari rin mag-logon sa www.cameravision.net, ang official website ng Camera Vision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joanne Caterina Perez Alberto na nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.